our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the sky. Hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon, March 12, 2025, Wednesday, alas 7, just dito sa Pilipinas mga kapatid.
At ang topic na pag-uusapan ay patungkol dito sa ang Genesis 2 verse 2 ay literal na 7th day, may gabi at umaga. Ayan. So mga kapatid, ang ating affirmative dito ay si Brother Fernando Camacho ng SDA at negative naman si Brother Eric ng End Time Church, mga kapatid. So sa ating setup ng debate, syempre yung ating standard rules ito, yung ating 10 minutes na presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 5 minutes sa final conclusion, no? 10-7 din yung ating rebuttal dyan at second cross. Sa ating rules, mga kapatid, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds. Either ito ay close-ended or open-ended question. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ang moderator ng next question. Rule number 2, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. Rule number 3, kung hindi niya sasagutin ang tanong, magkakaroon siya ng 10 segundo ng pagpapaliwanag at yan na yung pinakasagot niya sa tanong. So tumawag lang ng moderator kung gustong gamitin ang karapatan na ito. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung meron tayong tanong na sino, probably magbibigay tayo ng pangalan. Kung ang tanong ay saan mababasa, chapter and verse, ay dapat lang magbigay ng verse. Pero pag sinabi niya na wala, tinatanggap ko pa din yan as a valid answer, mga kapatid. Rule number 5, sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali at kung tinatanggi niya na sagutin dahil hindi pa niya nilatag ay automatic next question yan at sa rebuttal doon na pwedeng itanong ang lahat. Rule number 6, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. Rule number 7, bawat senaryo ng objection isang beses lamang maaaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi susundan ng sunod-sunod na objection at isang clarification lang din every question at no objection during final conclusion. Rule number 8, hindi po pinapahintulutan ang mga ataking naglalarawan sa pisikal na itsura ng ating mga katunggali. Kasama na din doon yung mga pagmumura na kasanayan. At I just want you to update yung sa aking bagong rules na hindi na din pwedeng tumawag sa inyong mga iglesia sa ibang pangalan gaya ng iglesia ni Manalo or ibang pagbanggit na mga relihiyon na hindi ka aya-aya, no? So dapat banggitin talaga kung ano 'yon. At syempre kasama din dito yung out of topic, hindi ko pinapayagan yan at ako yung magde-decide dyan kung ano. Meron din akong parang special rule para sa out of topic, mga kapatid. At 1 minutong out of topic lang yung bibilangan ko. At kung lumalabas doon ay pwede kayong mag-object. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mababasa ko. So hindi ko papayagang maitanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, ito lamang ang iral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. So by the way, mga kapatid, ang inyong host, moderator, streamer, timer ngayong gabi na ito, Admin Rasha Vista. Ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth at naka-live tayo ngayon sa Rasha TV YouTube channel at Facebook, sa aking Facebook. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes, Your Honor. Sumasang-ayon po, isang 100%. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes. Okay. So mga kapatid, before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna silang magpakilala at konting preview sa kanilang patutunayan ngayon. At syempre, ano yung inaasahan nila sa kanilang katunggali. So unahin natin ang ating afirmatibo. Pakilala ka, kapatid. Ang inyo pong maliit na lingkod kay Cristo, Master Guide Fernando V. Camacho Jr., isa pong simpleng kaanib ng Seventh-day Adventist Church. Umaasa po ako ngayong gabi ng magiging pag-usap ay magiging makabuluhan at magiging maayos. At namiss ko si kapatid na Eric. So matagal na ako magkahuntahan ito sa mga dialogue at ngayon ay naulit. Kaya maganda yung ating magiging pag-usap. Okay, at syempre pakilala din natin ang ating tututol naman, negative. Eric Dignos ng Antipolo, magandang gabi sa lahat dyan sa live. At of course, sa akin pong katunggali, magandang gabi Pastor Camacho, no? At Bro Rasha, at salamat po sa pagkakataon. I think this is the second time that we debate, no? Second time to. Sana may pangatlo pa. So, pag-usapan natin kung anong paksa sa pangatlo.
At bilang negatibo, meron po ako mga informasyon, hindi lang naman po ako aatake. No, kasi ang pagiging debatista ko ay hindi po para manalo o matalo. Ang sa akin, yung natutunan ko sa Diyos, may ipapakita ko, may ilahad ko, at ipagkakatiwala ko na sa mga listeners kung ano po ang kanilang mapapanood ngayong gabi. Asahan niyo po, meron po ako mga bagong ilalabas regarding po sa paksa. At sana suportahan niyo po kami ni Brother Camacho sa gabi po ito. Magandang gabi at God bless. Okay mga kapatid, so inihiling ko muna na mag-mute si Brother Eric ha, para wala tayong unnecessary. Ayan, thank you. At ito na nga mga kapatid, simulan na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag ang ating afirmatibo, Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist, sa kanyang pinatutunayan na ang Genesis 2 verse 2 ay literal 7th day, may gabi at umaga. Your time start now, bro. Alright, isa pong mapagpalang gabi sa inyong lahat mga kapatid at mga kaibigan. At syempre, unang-una nating pinasalamatan ang atin pong Panginoong Diyos na siyang nagbigay sa atin ng pagkakataon na patuloy na makapaglahad ng katotohanan sa himpapawid. Ano ho? Gaya po ng ating inyong narinig, ako po ay tatayo sa panig ng afirmatibo. Patutunayan ko po sa gabing ito na ang nasa Genesis 2 ay literal na 7th day. Ano ho? Na mayroong gabi, lumipas ang gabi, at lumipas din ang araw. Yan. Maganda itong magiging pag-uusap namin sapagkat bihira ang nagkakaroon ng ganitong talakayan. Ano po? Matagal na namin itong napag-usapan at naididigan ng kapatid na Eric Dignos ay ngayon lang na isakatuparan. Ano ho? At syempre kay kapatid na Rasha sa ating pasasalamat din. Okay? So, gusto kong simulan ang atin pong pag-aaral ngayong gabi na kami pong mga Seventh-day Adventist ayon sa aming SDA Bible Commentary Volume 1, no, copyright 1953 sa chapter 2. Naniniwala kami na ang ikapitong araw na siyang pinaghanguan ng Exodo talatang 20, talatang 8 ay literal na 7th day nakasama sa weekly cycles. Ano ho? Yan. At makikita nyo nga dyan sa aming mga 28 fundamental doctrines, pag ang pinag-uusapan dyan ay Sabbath. Ano po? Laging magkasama ang chapter 2 ng Genesis at ang Exodo 20. Kaya dito makikita ninyo 7 literal days, the weekly cycle of 7 literal days. 6 for labors and 7th day and 7th for rest, which has been preserved, brought down through Bible history, originated in the fact that the fact of the first 7 days. Okay? Ibinabalik tanaw ng aming pong commentary doon pa sa original na paglikha. At naniniwala kami na yan po ay binubuo ng 7 literal na mga araw. Ano ho? Yan. Dito kay Dr. Douglas Hamp, The Language of Creation Confronting the God plus Evolution Myth, published at the International Conference on Creationism on 2013. The biblical creation account can only be describing a period of 7 literal 24 hours. So, at maraming mga Bible scholar, mga kapatid at mga kaibigan, na naniniwala na ang bawat araw doon sa creation account po, ay literal po na 24 hours ang binubuo ng isang araw. Mayroong gabi at mayroong araw. Ano ho? Ngayon, hindi namin pag-uusapan sa tagpong ito kung ilang araw, ang ilang oras binubuo ang isang araw. Kundi ang tangi lamang, ayon sa paksa na amin pong pag-uusapan, ay ang Genesis 2
ay literal na seventh day, may gabi at mayroong umaga. Ayun, na lumipas. Tandaan natin mga kapatid, ang pananaw po patungkol dito ay isang tinatawag na yung mga naniniwala sa panig na hindi ito 24 hours, ito po ay mga paniniwala ng mga nagtutsorya. At kabilang na rito yung mga tinatawag na extreme hypothesis. Sila naniniwala na hindi binubuo ng 24 hours, no? Ang ang bawat araw. At maliban pa diyan, kaya sila tinawag na extreme dahil kasama po yung pinag-uusapan ngayon na ang Genesis 2 ay hindi binubuo ng gabi at umaga. Kasi wala rin mababasang day and night. Night and nagkahapon at nagka-umaga. No? Pero yan po ay isa lamang hypothesis mga kapatid. O isa lamang mga pinagkawing-kawing na mga palapalagay na umusbong o nabuo lamang noong 19th century AD. Yan, dyan lamang po yan umusbong. Samantala yung paniniwala na ang araw ng Sabat do sa Genesis 2 ay talagang binubuo ng hapon o ng gabi o hapon at umaga. Ang tawag po dyan ay original creation account. Okay? Wala pa yung pananaw ng 19th century AD na ang Genesis 2 ay hindi binubuo ng isang literal na araw. Ay meron ng naunang paniniwala na ang araw na ito ay literal na isang araw, yun pong ikapitong araw. Ano po? Yan. Kaya isa lamang pong teorya ng mga kaibayo natin sa pananampalataya na yung ikapitong araw ay hindi literal na araw na mayroong gabi at mayroong umaga. Okay? At isa sa mga kilala o mga bantog na teologo na nag-endorse nito o naglahad nito ng ganitong theory of interpretation ay si Thomas Chalmers, na isa pong Scottish theologian. Sa kalagitnaan naman po yan ng 1800s. Okay? Yan, siya po yung isa sa mga nagturo, no? Bumandila ng teoryang ito. Pero ito ay nananatiling theory. Ano po? Yan. Hindi katulad ng original creation account, no? Na hindi isang theory kundi isa talagang doktrina ng Biblia. Okay? At dito rin mga kapatid at mga kaibigan, okay, thank you. Bukod sa ating mga nabasa, no, mula sa aming Isday Bible Commentary at sa mga doktor ng banal na kasulatan ni Dr. Douglas Chap, no, meron ding mga iba pang mga nagpapatotoo, katulad halimbawa nito ni George, no, Bentien, na sa kanyang aklat na The Creation Day in Genesis na ni-revise noong February 6, 2023 sa page 5. The number 7 was special in many ancient cultures. However, Genesis is the only creation account based on a week of 7 days. The number 7 appears in other ways in Genesis. Ano po ang sabi? Tanging-tangi, sabi dito, no? Ang bilang na 7, ito raw po ay special sa maraming mga sinaunang kultura. Okay? Ang Genesis lamang di umano ang tanging tala ng paglikha na nakabatay sa sanglinggo. Yan, na binubuo ng 7 araw. Okay? Kaya hindi lang Seventh-day Adventist ang naniniwala na ang araw ng Sabat doon sa Genesis 2 ay literal na araw na lumipas ang umaga at lumipas ang hapon at lumipas ang gabi. Ano po? Maliban pa riyan,
Okay? Maliban pa riyan, kung mapapansin ninyo, yung pagkakatitik sa Genesis 2:1-3, ang wika, at nangyari ang langit at ang lupa, at ang lahat na nangatatanaw sa mga iyon, talatang 2. At nang ikapitong araw, pansinin ninyo yung pagkakatitik, ano? At nang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa. At nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinanginis sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawa kanyang nilikha at ginawa. So mapapansin ninyo, no, hindi lagyan ko ng highlights yung mga terminong doon sa ikapitong araw, no. Yung salita pong pag ikinakapit ito sa numero, ito ay partikular, o ito ay isang partikular na pantukoy, na ginagamit upang ipakita yung literal na isang araw. Okay? Yan. At yan naman, ano, sa mga ang kanilang pinag-aralan ay Filipino Jur, no? Alam niyo yung pagkakagamit ng salitang ika at pang. Ay, time na po. Sige po. Okay. So diyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating affirmative. At ayan. Dako tayo sa unang pagtatanong, 7 minutes ito. Brother Eric ng End Time, your time start now. Maraming salamat Bro Camacho sa iyong presentation. Babasahin ko lang bro ang iyong binasa kanina, uulitin ko lang yung 2:2 ng Genesis. At nang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang gawa. Ito yung tanong ko Bro Camacho. Meron bang binanggit dito na gabi at umaga? Sa talata pong binasa ninyo ay walang nakatitik na verbatim na nagkahapon at nagkaumaga. May ruling kasi ang aklat ng Genesis ayon sa stylistic ni Moises. Ano ho? Yan. Yung salitang ika doon sa 7 araw ay pantukoy po sa literal na buong araw. Yan. Okay, yung ika ba na nakadikit, yun yung 7th day. Tama po? Kapag lilinawin ko lang yung kapag ang numero ay nakakapit sa day, yun po ang literal. Yun po ba yung ika? Opo, nakalagay po eh. Di ba? Okay. Ika-2 araw, ika-3 araw, ika-4. Hindi nagbabago yung pattern hanggang sa ika-7 araw. Kung yung mga nauna ay literal na may hapon at umaga, ang pagkagamit din ng ika-7 araw sa talatang ito ay mayroon ding hapon at umaga. Kahit hindi nababasa. Okay. Okay. So, lahat ba ng araw na may 7 na nakakapit ang 7 ito po ba ay literal day? Lahat po ba? Lahat ng ika na mayroong Ulitin ko bro, baka magulo, no? Pasensya. Lahat ba ng araw o day na nakakapit yung unang araw, pangalang araw, pangatlong araw, itong ika-7 araw, it signifies ay literal. Tama po ba? Opo, dito sa Genesis 2, Genesis 1-2, yung pong pattern ng ika ay nakakapit po dito sa literal na isang araw. Halimbawa, ika-2 araw, ika-3. Literal po yung isang araw na binubuo. May hapon at umaga. Dito rin po, ika-7 araw. Same process. Okay bro, sino pong gumawa ng ruling ito? Ang Diyos o yung Bible scholar? Yung pagkagamit po ng ika, ruling po yan ng Filipino grammar, ng balari lang Pilipino. Kaya nang isalin ang Hebrew kasulatan
patungo sa wikang Pilipino o Tagalog, ginamitan mo nila ito ng balarilang Pilipino upang maiwasto ang pagkakasalin. Okay, follow up na lang. Sino po ang gumawa ng ruling na kapag ang numerical o 7th, 2nd, 3rd, 4th, 5th ikinapit sa day at tinatawag mo na ito ay literal kasi ang day nakapitan siya ng numerical which is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sino po ang gumawa po nito na ruling? Diyos o yung Bible scholar? Ayun nga po, ang gumawa po nito, hindi Bible scholar, ito po ay balarilang Pilipino. Para maisalin yung Hebrew Bible, yung Pentateuco, para maisalin niya, kailangan gamitan ng Filipino grammar o tawag dyan, Filipinong ruling. Tayo merong ika-7 araw. Bro, Rasya pa-announce kung mga 2 minutes na, no? Kasi baka... Okay. Ihuli ko na lang ito. Ito bang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na ayon sa iyo na ikapito ay meron pong evening and morning o gabi umaga, ito ba ay set of 7? Yes po, kung ang pag-usapan natin ay sanglinggo. Yes, set po yan ng buong sanglinggo. Mula Genesis 1 hanggang Genesis 2, Genesis 2, pareho ang pattern. Ginagamitan ng ika-7 araw. Yan po yung maliwanag sa balarilang Pilipino. Ito po, isang araw. So hindi ito maghihiwalay, hindi po ito bukod, ito po ay one set, ito po ay magkakasama, hindi po to siya hiwalay, yes or no? Magkakasama sila kung ang pag-uusapan ay buong week. Buong week kasi ang isang week ay binubuo ng 7 araw. At ang pang-7, ito na nga po yung Genesis 2. Yan, na siyang mababasa natin, ika-7 araw. Hindi siya pang-7 araw. Niliwanag sa atin ng balarilang Tagalog, Pilipino, ika-7 araw, hindi pang-7 araw. So itong 1, 2, 3, 4 o set of 7, ito po yung araw din ng Diyos, yes or no? Pakiulit po. Itong set of 7 na sinasabi mo, hindi magkahiwalay, bla bla bla, magkasama po sila. Ito din po ba yung oras ng Diyos na yung set of 7? Maaari at maaari ding hindi. Kasi ito po itinalagay niya pagkakasunod-sunod ayon sa bilang nating mga tao. Pero ang Diyos kung minsan sumusunod rin kapag ika-7 araw, nangingilin din ho siya. Ayun. Kaya yun ang ating tugon. Pwede niya sundin yung ating yung araw ay tinalaga niya sa atin. So since kanina na sinasabi niyo po kanina nung binasa ko ang 2:2 ng Genesis, sinabi niyo po wala pong mabasa. Pero ang quotation niyo po kanina, gumamit po kayo ng mga tao tulad ni Douglas Ham ata yun, correct me kung mali yung ko. Sino po ba ang dapat paniwalaan? Yung komentary o yung sinabi ng Biblia na wala na talagang umaga at gabi? Okay. Ang Biblia ay nagsasabi sa atin na yung ika-7 araw binubuo ng... Mr. Moderator, objection lang ako. Okay, objection natin, negative. Saglit lang, Bro Kabatso. Talagang makati yung lalamunan ko, pasensya ka. ang objection ko po, Mr. Moderator, kay Bro Camacho, sino po ba ang paniniwalaan? Yung Bible scholar na nagsabi na mayroong gabi at umaga o yung Biblia o ang Diyos na ang Genesis 2 naman ay wala naman pong mabasa at inamin niyo naman po na walang mabasa? Sino pong paniwalaan, bro? Okay, so I think, wait lang. May kampan ako, Mr. Moderator. Ang objection dito, iniintindi ko muna yung objection dito patungkol do sa pagpipilian sa Bible scholar or yung Bible na sa Diyos merong nabanggit. Bro Camacho, counter objection, bro. Opo, sinagot ko po yung categorical niya, no? Ang Biblia, ang aking unang nabanggit. Ano po? Okay. Okay, so ganito. Yung sagot mo ay yung sa Biblia
20 seconds bro, proceed ka bro. Okay, no? Pinaniniwalaan natin ang Biblia na siyang sinusundan ng mga Bible scholar. Ano ho? Hindi nakalagay na titik sa titik na nagkaumaga, nangangahulugan ng hindi ito binubuo ng isang araw dahil may rules ang pagsulat ni Moses kung bakit niya isinusulat itong huling araw na ito Next question. ay walang Yung Bible scholar ba na kinukot ninyo, kaya po... Time. 7 minutes time. Ay, sayang. So dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first cross ng ating negative sa affirmative. So bago natin puntahan ang ating negative first stand, shoutout muna kay Jeff T. John Orieta. Kahit sa Biblia mapapatunayan naman yan literal day. Shoutout din kay Albert Hinkel. Sabi niya shoutout kay Eric ang Tayako. Shoutout din kay Julio Valiente. Hindi aalis yan dyan si Camacho sa SDA dahil easy money dyan. Dapat ang debatihin niya si Raymond Cada, former SDA, mahusay na debatista din yon. Shoutout din kay Rene C. Santos, kay Brad Eric din ako. Shoutout din kay Jason Dignos, huwag kang mag-alala pastor, kakampi mo ako sa apelyedo pero di sa pananampalataya. Shoutout din kay Julio Valiente, kay Zed Awatashi, kay Ren Yang May, kay Bro Eric ako ngayon, sabi ni Ren. Shoutout din kay Iam Montejo, good evening Bro Rasha, God bless. At kay Jerry Heisenberg, good eve to all, hope all Christians should find love in their works. Bless you all by Creator of the Universe. Shoutout din kay Michael Antonio, kay Jason Dignos, at Emmy Alfonso syempre. So dako tayo mga kapatid sa unang presentasyon ng ating negatibo. Brother Eric ng End Time, your time start now. So maraming salamat po. Una po sa Diyos. Pinapasalamatan ko po ang isang pagkakataon po ito bagamat iba po yung condition ko nung isang araw pa po ako nagkasakit, Bro Camacho, kaya pasensyahan mo na yung pag-uubo-ubo ko. So, nagpapasalamat po ako kay Bro Camacho dahil siya po ay very honest person. Ito po yung gusto kong kadebate sa SDA kasi honest po siya maging yung unang debate namin. Talagang pag sinabi niyang oo, pag hindi. At talaga namang inamin po niya na ang Genesis 2 ay wala pong umaga at gabi. No? So dito pa lang sa paksa na pinapatunayan po niya na ang ikapitong araw ayon sa Genesis 2 ay meron pong umaga at gabi at ako'y nagpapasalamat po na siya po ay umamin na wala pong mabasa. Dangat lang, meron po siyang mga kino-quote na mga Bible scholar to prove that the seventh day ay meron pong umaga at gabi at inaasahan ko po na yung tinatawag na yum. Kasi ang yum po mga kapatid, ang yum po ay yung salitang day, no? At madalas ko po marinig po sa mga Sabadista na ang yum ay meron pong evening and morning. So, ang deliverance po ng akin pong amigo, doon po siya sa mga Bible scholar. Hindi po siya dito tumakbo sa yum, pero seemingly, the same pa rin kasi ang seventh day, meron pong evening and morning. Pero, pansinin niyo po mga kapatid, na kung bakit nagsabi po ako kanina na hindi po ibig sabihin na yum or day ay meron ng pong evening and morning. Pero, nung tiningnan ko po ang salitang yum, meron po talagang evening and morning. At ito yung inaasahan ko na yun po ang ilalatag ng akin pong katunggali. Pero dito po siya napunta sa yung tinatawag na mga Bible scholar. Nagiging paulit-ulit na ako, no? So, nung ang Diyos ay nagpahinga sa ikapitong araw, wala nang binanggit na evening and morning. Wala nang binanggit na evening and morning, ibig sabihin, symbolical yan. Hindi po yan siya 24 hours a day. Ngayon, tinatanong po natin ng atin pong amigo, ito bang 7 days is a set of 7 literal days at hindi magkahiwalay, hindi po bukod? Ang sabi po niya, yes.
Pero meron po akong ibigay na informasyon mga kapatid, ginamit din po niya ang Genesis chapter 2 verse 3. No? Babasahin ko po mga kapatid. Ang sabi po, and God blessed the seventh day and sanctified it, because that is in He had rested from all His work, which God created and made. Ngayon, meron po akong ipapansin sa akin pong amigo, si Bro Camacho, ang salitang sanctified po, mga kapatid. Hindi lang po iyan siya pinapabanal, ginawang banal, no? Hindi lang po, ang isang impormasyon ng salitang sanctified ay to separate. To separate or set apart. Ngayon, according sa Bible, saan po ba ito set apart? Na in which, in the seventh day, there was no evening and morning. Saan po ba to separate yung tinatawag na God bless ang sanctified the seventh day? Saan po ba ito ukol? Ang ukol na ito mga kapatid, hiwalay po siya sa 6 na araw na meron pong umaga, gabi, gabi, umaga, gabi, umaga, sa unang araw, sa pangatlong araw, sa pang-4 na araw, sa pang-5 araw, sa pang-6 na araw, statedly, no, specifically, verbatimly, there is evening and morning in the first day up to the second 6 days. And the seventh day, there is none mentioning in the Bible that in seventh day, there is evening and morning. It means sanctified. What does mean na sanctified? Hiwalay, separate. Saan ba siya hiwalay? Saan ba siya separate? Dito sa evening and morning. So malinaw dito mga kapatid, na inamin naman po ng atin pong kasama, Bro Camacho, na wala pong evening and morning. So maiintindihan na po natin dito kung bakit binasbasan, bakit pinagpapala, bakit ginawang banal ng Diyos ang ika-7 araw, hindi dahil ito ay literal day, kundi ito ay bukod sa literal day ayon sa paliwanag ng sanctify. Meaning, to separate. Meaning, to set apart. Hiwalay siya. Kaya malinaw sa sikat ng araw, ayon sa mabababasa na ang ika-unang araw, ika-6 na araw, hanggang ika-6 na araw, meron siyang evening and morning. Pero in the seventh day, wala po siyang evening and morning. Okay, sana klaro po ako at malinaw po ako sa mga tagapakinig at of course dito sa akin pong katunggali na atin po siyang tinatanong kanina, ito bang 1 to 7, ito ba ay buko, ito ba ay hindi hiwalay, ito ba ay bukod? So ito ba ay magkasama? Sabi niya, magkakasama po siya kapag ang pag-usapan ay weekly. Yung 1 to 7 na yung tinatawag na weekly creation. Ngayon, magbibigay po ako mga kapatid ng bagong sana. Ilang minuto bro, Rasha? Kaya pa to. Ang seventh day para sa akin pag-aaral, dahil wala naman po siyang evening and morning, ito po ay symbolical. Malawak po ang implication nito, no? So, yung tinatawag na yum, hindi lahat ng yum ay meron pong evening and morning, no? Ulitin ko po, hindi lahat ng yum ay meron pong 24 hours o a weekly or a literal day. Meron po akong babasahin ng isang talata. At dito ko po ipapakita na hindi lahat po ng yum ay literal day o 24 hours o merong evening and morning. Dito po sa Zechariah 4:10-7, babasahin ko po sa wikang English, but it shall be one day. Kaya tinatanong ko po ang akin pong kaibigan kanina,
kapag ang numerical ba nakakapit po dito sa tinatawag na day, literal day po ba, o umamin naman po siya. Pero dito, ang kaibahan po dito mga kapatid, pansinin niyo po sa Zechariah 14:7, but it shall be one day which shall be known to the Lord, not a day. No? Pansinin niyo po yung araw na binabanggit niya, yung one day na binabanggit niya, hindi po araw. At hindi po gabi, not a day nor a night, but it shall come to pass that the evening time it shall be light. Ngayon, papansinin po natin na ang one day, yung one day, yung day, yung din, pero hindi araw at hindi gabi. Tama po yung Genesis 2:2. Na ang Genesis 2:2, ang 7th day, wala pong umaga at walang gabi, in such a way, in connecting Zechariah 14:7, yung one day na yan, hindi araw at hindi rin gabi. Ngayon, bakit po ba? Bakit po ba dito na walang araw at walang gabi? Ano po ba yung tinutukoy ng Biblia na tinatawag dito na evening time, no? Okay, babasahin ko na lang. Sa Isaiah 60 verse 19, no? Ang araw ay hindi mo na kailanman magiging liwanag. Magiging liwanag maghapon, ni ang liwanag ng buwan ay magliliwanag sa inyo. Pero ang Panginoon na iyong Diyos, walang hanggang liwanag. Dito sa Isaiah 60 verse 19. Dagdagan ko pa, ubos na po yung oras ko. Talata na lang. Sa Revelation 22:5, hindi na magkakaroon pa ng gabi at sila'y hindi nangangailangan ng liwanag ng ilawan, ni ng liwanag man ng araw. So dito, malinaw po mga kapatid, wala na po akong time. Ang gusto kong ipapakita dito, na ang Genesis 2:2, that's why hindi po indikado, hindi po explicit na meron pong evening and morning, dahil yan po ay araw na kung saan ang Panginoon, hindi na po natin kailangan ang time na po ako. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang negative presentation. At dako tayo sa unang pagtatanong din ng ating affirmative sa negative. Brother Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist, your time start now. Okay, thank you, Your Honor. Ang una ko pong tanong, Pastor, ay naniniwala po ba kayo na yung sanglinggo, yung week ay binubuo ng 7 literal days? Yes or no? Noon, kung ang pag-usapan natin dito sa Genesis 2:2, hindi po ako naniniwala kasi ang 1 to 6 meron pong evening and morning. Ang pang-7 hindi po siya evening and morning, kaya hindi po siya literal days. Next question. Okay, ulitin ko ang tanong, ano? Ang tanong ko ay nasa kalendaryo, nasa dictionary, nasa day by day nating kalakaran ng buhay. Tama po ba na yung isang linggo, 1 week, ay binubuo ng 7 literal days? Yes or no? Kung sa kalendaryo, yes. Kung ang pinag-uusapan natin dito po sa Biblia na first day, second day, third day, na merong evening and morning, in the 7th day wala, hindi po ako naniniwala. Pero dito sa kalendaryo ng tao, agree po ako na meron pong 7 literal days. Saan po nakapattern yung 7 days dito sa ating day by day life? Saan po nakapattern yung 1 week, ay yung week na binubuo ng 7 days? Saan po yung nakapattern? Kinuha po yan sa Genesis. Pero ang pagkaibahan ng pattern po sa atin, Bro Camacho, ang tayo po ay meron pong time reckoning. Paulit-ulit po, evening and morning. Pero dito po sa pinaghahanguan ng 7th day, wala pong espesipikado na evening and morning. Next question. Okay, sabi niyo po ay pattern sa aklat ng Heneses. Ano ho? Ba sa Heneses ay sa inyo pong tindig, 6 literal days po yan. Ano? Saan naman po dyan nakatala yung
another 1 literal days para maging 7 days ang 1 week. Sa anuman pong talata ng Henesis yun. Paulit nga bro. Okay. Naka-stop po yan, ano? Sige. Sabi niyo po kasi, naka-pattern yung week, yung 7 literal days na binubuo ng isang week. Ano ho? Sabi niyo naka-pattern sa Henesis. Ayon sa tindig ninyo, yung 6 days diyan ay literal na days, may evening and morning. Kaya para naka-pattern, hinahanap ko naman, saan naman yung isang araw na literal days na mayroong evening and morning para, kasi 6 days para maging 7 days. Yung 1 week. Doon pa rin po sa Genesis ang kuha dyan, yung 7th day. Ang 7th day kinuha dito sa panahon ng kalendaryo ng tao, na ang panahon ng tao ay meron pong time reckoning, which is there is evening and morning. Doon po kinuha ang pattern na yan, pero hindi po dito sa 7 na meron pong wala pong evening and morning. Okay. Diyan po kinuha. Saan pong talata sa Henesis na mayroong 1 day literal para makumpleto yung 7 araw sa loob ng 1 linggo? Saan po yung na yun? Wala pong binabasa sa Genesis na meron pa pong 1 day. No? Ang binanggit po sa 1 day, after that 6 days, ang 7 days binanggit na po, kasama po ang day dyan, pero not specifically as literal. Para i-comprise po siya na 7 literal days para sa Diyos doon sa creation. Okay. Sino po ang nagsabi sa inyo na ang Henesis 2 ay ay symbolical? Sino po nagsabi noon? Ang Biblia po. Saan Ang po? Biblia. Sorry. Sige po, tuloy. Sige po. Sige, pakiulit na lang bro. Sorry, na-excite ako eh. Sige lang, it's okay. Okay. Sabi po ninyo, kasi ang tanong ko, saan niyo po kinuha yung paniniwala na symbolical? Ngayon, ay sabi niyo po sa Biblia. Okay? Diyan sa Genesis 2:2, nakalagay ba diyan na itong araw na ito is symbolical? Yes or no? No, wala po. Pero implied kasi very specific naman po ang binigay na information ng Bible. Wala po siyang evening and morning. It means yan po ay symbolical days. Okay. So, ibig mong sabihin, kapag tama ba ito na pagka-analyze ko, kapag yung yom ay walang numero, ito ay symbolical? Tama po ba yon? Wala po akong sinabi, no? Wala po akong sinabi na kapag walang numero ay symbolical. Ang sinasabi ko po kanina, ayon sa pagtatanong ko sa iyo, na yung nakakapitan din po ng numero, pero hindi po siya evening and morning, kundi hindi po siya evening and morning. Okay. Nang isalin po ang tekstong Hebreo patungo sa wikang Tagalog, tama po ba ang pagkakasali ng mga Bible scholar na isinalin itong ika-7 araw, hindi pang-7 araw? Yun po ang salin, no? Na yung tinatawag kasi sa English on the 7th day, ang hinango po nila sa Tagalog ay ika-7 araw. So, yun po ang kanila pong translation. Okay. Ang tanong ko po ay, tama po ba yon na isinali nila ito ng ika-7 araw? Tama po ba sila o mali? Hindi ko masabing tama o mali kasi yun po ang kanilang pag-unawa kung translating on the 7th day. No, yun po ang abot nila sa kanila pong panahon. Okay. Ano naman po ang abot ninyo mula sa tekstong Hebreo, isasalin po sa tekstong Tagalog? Kung hindi kayo pumapabor doon sa terminong ika,
yung doon sa ikapitong araw. Ano naman para sa inyo ang dapat na salin sa wikang Tagalog? 7 araw. No, ang 7 araw ng Diyos na nagpahinga siya na wala pong gabi at araw, kaya lang naman po gumagamit sila ng ika para ang tawag dito, ang numero na nakakapit sa day representing a literal day. Pero hindi lahat. Okay. So, sabi nyo, dapat ang maging salin ay 7 araw. Ano? Diyan sa Genesis 2. Mayroon bang kumakamping mga Bible translation? Okay. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate. Siyempre, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. At Genesis. Ano po ang sabi? nandyan si shoutout muna tayo dito. Nandyan si Reme Derecho. Unang cross pa lang, laglag na si Eric. Shoutout din kay Jeff T. John Orieta. Tapos na ang debate. Shoutout din kay Jairix Idiano. Ayun, nagsisimula na. Hahaha. Shoutout din kay Jerry Villamer. Panggulo ang aral ni Pastor. Shoutout din dito kay Reme Derecho. Dito kay Gerald Cognahan. Automatic na yan, Pastor Eric. Ang 6 days creation, may gabi at araw. At may mga nilalang na kasama tao. Kasi 7 days walang binanggit na dyan sa araw-araw gabi kasi pahinga na yan ng Diyos. Yung gabi at araw literal na. Mahaba siya. Jerry Villamer, ang labo ng aral ng negative, ikapitong araw nga. Ito din kay Reme Derecho, 1 week creation day ang Genesis 2:2. At dito din tayo mga kapatid sa ating Ronaldo Danaprota. Shoutout bro, Mr. Moderator. Russia Vista. Ayan, shoutout bro. At Albert Hinkel, sabi niya all in Kuya Rene Santos. So mga kapatid, dako tayo sa ating rebuttal stage. At mauna dito si Fernando Camacho. Again, ang topic natin ay patutunayan niya na ang Genesis 2:2 ay literal. 7th day, may gabi at umaga. 10 minutes. Your time start. Okay, so maraming salamat po Yan at kita nyo naman sa question and answer, medyo may weakness malaki ang butas ng presentation ng negative side. At tandaan nyo mga kapatid, wala akong inaamin ng Genesis 2:2 ay walang hapon at walang umaga. Hindi ganoon ang stand natin. Naniniwala nga tayo na yan ay literal na isang araw na binubuo ng hapon at ng umaga. Ayun. Ang sinasagot natin na wala yung nakasulat na word for word. Yon. Walang nakatala na word for word na nagkahapon, nagkaumaga, pero hindi ibig sabihin nun na kung hindi nakatala, hindi na rin natin paniniwalaan na yun ay hindi lumipas ang hapon at ang umaga. Kasi ang ating pong kalendaryo, ay hango ang pattern po niyan ay Genesis. Ang 1 week natin, binubuo yan ng 7 literal days. Saan po hango yan? At sinagot naman tayo, pareho naman kami naniwala, hango yan sa aklat ng Genesis. Doon sa aklat ng Genesis, binaybay sa atin, mula unang araw hanggang ikapitong araw. Diyan po galing yung atin pong pattern ng calendar. Hindi po pwede, magiging malabo ngayon. Mayroon dyan 6 na araw. Pagkatapos hindi nabanggit yung ikapitong araw, questionable yun. Di ba? Kaya hinanap natin saan talata yun na mayroong isa pang araw para mabuo lang, para mabuo lang yung 6 na araw. Ay wala hong mababasang gano'n sa Biblia. Kaya nga ito ay isa lamang hypothesis. Mga pinagkawing-kawing na mga palapalagay ng mga matatalinong tao na labag. Nalabag sa syntax ng kasulatan o ng Biblia. Yung mga scholar na binabanggit natin, ang pattern nila Biblia.
doon sila sumusunod. Ano po? Kaya nga nakita ninyo, ika-lawang araw, ikatlo, ika-apat, ika-lima, ika-anim, ika-pito. Same pattern. Di ho ba mga kapatid? No, talagang yan ay 1 week. Ano? Yan ngayon. Bakit walang titik sa titik na nagkahapon at nagka-umaga? Mamaya pag inabutan ako, may ruling po kasi kung bakit hindi na ilagay, gusto ko munang basahin ito, si Richard Elliot, isa po nga American Biblical Scholar ito, isang theologian na nakakatulong sa atin para maabot natin yung mga bagay-bagay na kailangan pa nating matutunan. Ano po? Sabi nito, Genesis 2:2, the seventh day week is found in culture around the world. It is fundamental to creation in the Torah. Yan. Again, relating the ordering of time to very essence of creation. Napakaliwanag naman mga kapatid. The reckoning of week is established by the very order of divine activity in the creation itself. The week is given a special status among unit of time. Yan. Kaya makikita niyo po dyan, yung ikapitong araw, tinagalog ko na, Diyan po yan naka-pattern. Ano po? Yan, naka-pattern po yan. Yan. Ngayon. So dito mga kapatid, gusto ko ring sagutin muna ito. Yan. Sinabi ko hindi magkahiwalay, hindi magkabukod, when it comes, kung ang pag-uusapan, nilinaw ko yun, kung pag-uusapan yung 1 week, hindi talaga siya nakabukod sa 1 week kasi, kasama siya roon ng order. Mula unang araw hanggang ikapitong araw. Isa siyang week. Binubuo siya ng isang week yung 7 araw na yon. Ano yung sinasabi ng Biblia na separate, sanctified? Yun. Ang ibig lang sabihin nun, ibinukod siya na natatanging araw sapagkat hindi siya ordinaryong araw. Siya ay espesyal. Yung ikapitong araw kasi, binanal, binindisyonan, ipinangili ng Diyos. Yan. Yung salitang binanal, ang ibig sabihin, itinangi, ibinukod. Ibinukod, hindi bilang bukod na araw na labas sa 1 week. Kundi ibinukod dahil ang araw na ito ay banal. Hindi dapat tratuhin na ordinaryong araw. Yun ang ibig sabihin ng sanctified, mga kapatid. Ano po? Yan. So at least nasagot natin mga kaibigan, mga kapatid, Kaya kung minsan pagtitignan ninyo, may may mga lumalabas na fallacy of accent, strawman argument, hindi natin binabanggit pero napapalito na parang ganon. Okay? Now, isa sa gusto kong makita ninyo, ito pong sinulat ni Dr. Douglas Hamp. Okay? Si Dr. nawala, asan na ba 'yon? Si Dr. Douglas Hamp ay bihasa pagdating sa pag-aaral ng Biblia. Yan. At isa sa mga napag-aralan niya rito, ito nga pong creation account. Sabi niya rito, the vocabulary and grammar of the biblical creation describe a period of seven literal 24 hours days. Okay? Anonymously affirmed by ancient Jewish and anti-Nicene Christian commentators. Okay? So, dahil yun naman talaga talaga namang binubuo siya ng 24 hours a day yung sa creation account. Kaya nga dyan ipinattern yung ating calendar. Okay? Kaya maliwanag po nababanggit sa atin, binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw. Tama itong pagkakasaling ito mula sa tekstong Hebreo, isinalin sa wikang Tagalog, at syempre sa pagsasalin nito, gagamitan ito ng balarilang Pilipino. Yun. Kaya ganun po yan. Ngayon, eto pa. Yan. Si Barnes, ano sabi ni Barnes? Not man of the Sabbath, man was made first. And then, the Sabbath was appointed for his welfare.
Thank you. Genesis chapter 2 verse 1 to 3. Yun palang Sabat, no, na pinangingili ng mga Hudyo, na ang wika doon sa Marcos 2 ay ginawa ang Sabat ng dahil sa tao, kapakanan ng tao. Ito pala, sabi rito, the Sabbath was appointed for his welfare. Doon sa Genesis 2, 1 hanggang 3. No? Yun pala yung pinangingil ng mga Hudyo, yun din pala yung ikapitong araw doon sa Genesis 2. Kaya nga kung mapapansin ninyo doon sa Exodus chapter 20, verse 8, very napakalaro, no? Alalahan yung araw Sabat upang ipangilin. Aling araw ng Sabat ito? Of course, yan yung ikapitong araw. Sabi sa verse 10 yan yung ikapitong araw, yung Sabat na yan, ipapangilin nila. Tuloy natin yung basa, no? Yan, sa 11. Yan. Has a number of connection. Sabi dito ito muna, kaya saan na ba yung talatang 11? Gusto ko muna basahin talatang 11, ha? Kasi dito ko na sa Biblia, hindi ko na ilagay dyan sa acting Exodo 20, ha? Kasi sabi rito, mga kapatid, ito'y napakalinaw, napakalinaw. 20 verse 11. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat, lahat ng naroon nagpahinga sa ikapitong araw. Na pinagpala ng Panginoon, araw Sabat at pinabanal. Hindi ba't literal na araw ito ng Sabat na binubuo ng hapon at umaga na ipinangingilin ng bayang Israel? Hindi ba't ito ang pattern po niyan? Ibinabalik doon sa aklat ng Genesis. Yun ang maliwanag doon, mga kapatid, ha? Kaya sabi uli ng isang doktor, si Robert Maccabe, ang sabi po niya dito sa A Defense of Literal Days, okay? Has a number of connection with the creation week, a 6 + 1 pattern in heaven and the earth. The 7th day rested, blessed, and made it holy. Yun. Ito nakita sa pag-uusap na to, no? Meron tayong mga dalang ebidensya. Pero yung negative side, no, tanging sa kanya lang po. At hindi naman siya scholar. Hindi rin sila yung pinagkatiwalaan ng Diyos ng mga aral na buhay. Ano po? Yan. Kaya kung patimbangan ng ebidensya kumbaga sa korte, higit tayong namamayagpag ngayon. Okay? Time na. Sige po. Okay, so dyan nagtatapos ang unang rebuttal ng ating affirmative. Dako tayo sa pangalawang pagkataon para magtanong. Second cross ito. Brother Eric ng End Time Church. 7 minutes. Your time start now, bro. Ayun. Maraming salamat, Bro Camacho, sa iyo pong rebuttal stand, no? Ulitin ko po, bro, ang akin pong tanong. Sa Genesis 2:2, no? Ayon sa Biblia, of course, quotation ng Biblia, letra por letra, meron bang binanggit na umaga at gabi? Kung word for word, wala kang mababasa. Pero by the grammar, syntax, no, ng background ng chapter 1 and chapter 2, maliwanag na nakapattern yung sa itang ikalawa, ikatlo, ikaapat, ikapito. Kahit wala kang mababasa diyan na word for word, yan po ay umiral ng nagkahapon, nagkaumaga, literal na araw. So, since na inamin mo na walang mababasa letra por letra, pero ang tinitindigan mo po sa atin pong debate na may umaga, may gabi at umaga sa Genesis 2:2. Ngayon, ito yung tanong ko, Bro Camacho. Ano ang dahilan ng Diyos, no? Kung ang 7th day ay merong gabi at umaga, bakit hindi po niya isinama ang gabi at araw katulad sa unang araw at ika-6 na araw? Anong dahilan? Sapagkat yun ang style ng sumulat. Kung nilagyan niya ng nagkahapon at nagkaumaga, ayon sa ruling, mayroon pang sasapit na panibagong araw.
At kaya na hindi na nilagyan sapagkat yun na ang huling araw. Kaya yan din ang kinuha ng Exodo 20 at ng Marcos 2. Yan. Kung ang 7th day ay literal na may gabi at umaga, bakit hindi isinama ang gabi at umaga na ito naman pala ay katulad sa ika-6? Anong dahilan ng Diyos? Anong dahilan ng Diyos? Okay, yan po ay deliberation ni Moises, stylistic ni Moises, kaya hindi nilagyan ng evening and morning sapagkat wala na kasing darating pang panibagong kasunod na araw. No, tapos na ang 1 week creation account. Yun po ang dahilan kung bakit walang evening and morning doon sa huling araw kasi wala nang susunod na panibagong araw. Babalik na ulit sa unang araw. Yan. Okay. Yan. Okay. Meron bang mababasa sa Biblia na after that God rested in the 7th day, may mababasa ba na ang Diyos ay bumalik sa unang araw? Yes. Yan naman talaga ang pattern ng Biblia. Pagkatapos ng 7 days, balik na uli sa unang araw. Pattern po ng Bible yan. Katulad yan, ng kalendar natin ngayon. At kayo rin, wala naman din kayo nababasang verbatim na yan ay isa lamang symbolical. Yan po ay iniisip lamang po ninyo na wala sa banal na kasulatan. Pero yung akin, nakatitik mismo sa banal na kasulatan kasi doon sa pagkakapattern ng ika. So, saan po mababasa na pagkatapos ang Diyos ay nagpahinga sa ikapito, bumalik pa siya sa unang araw? Saan mabasa? Sa buong Biblia, mula Henesis, hanggang aklat ng Apokalipsis, wala namang pagbabago. Ang 7 days, binubuo pa rin ng 1 week. Ang 1 week, binubuo pa rin ng 7 days. Walang ibang pattern, kundi yun pong nasa aklat ng Genesis. Can you give an specific verse, chapter, and book where was God bumalik siya sa unang araw? Saan po mabasa? Specific verse. Na bumalik Kasi sa unang araw. wait lang po, bro. Specific po. Pasensya ka na, bro Camacho. Mitikuloso lang ako. Specific po ang sagot mo. Ang tanong ko, saan po specific verse, chapter, and book na sinabi ang Diyos ay bumalik sa unang araw? Okay. Hindi ko masyadong mag-gets yung sinasabi mong bumalik. Kasi ang nasa sa isip ko kasi, pagkatapos ng 7 days, lilitaw naman ang first day, second day, third day, tapos sa ikapitong araw. Then babalik na naman sa weekly cycle, Sunday to something like that. So para sa iyo pala, ang itong 7 literal days, ito din po yung paikot-ikot ang Diyos pagkatapos ng 7th day, nasa 2nd day, 3rd day, 4th day, pagkatapos ng 7th day, babalik siya. Ganon po ba ang gusto mong iparinig sa amin ngayon na ang Diyos, ang kanya pong oras ay 7 literal days? Hindi po. Sabi ko nga sa inyo kanina, pwede niyang gamitin yan, pwede ring hindi. Maliwanag naman po yun eh. Ayun. Ngayon, itong weekly cycles, wala ho kayong mababasa na ang weekly cycles, 6 days lang. Kaya ngayon nanapan ko, nasaan yung isang araw sa Biblia, doon sa Genesis, wala kayong nabasa. Kasi ang normative, ang talagang 1 week ay 6 days, 7 days. Okay. Lahat ba ng yum na merong numero, specifically ba literal day, yes or no? Hindi po. Kasi kapag wala yung kasamang numero, pwedeng tumuko yan sa mahabang panahon. Pero kapag ang yum ay mayroong katabing numero, tutuko yan sa literal na mayroong araw, mayroong gabi at araw. Yung katulad ng Genesis 2. Ito na po yung tanong ko, bro Camacho. Sige. Lahat ba ng araw na mayroong numero, ito po ba ay signifies as literal day? Depende sa numero kung saan mo ilalagay. Sa unahan ba? Nauna po. Nauna po ang numero. Nauna po. Ay, sorry. During pag-answer, hindi po Sorry pwedeng po.
Bro Camacho, Okay lang, i-refresh ko, bro Camacho. Okay lang, i-refresh ko. Nasa moderator natin yan. Sige, sige, sige. hindi ganito. Sa 20 seconds kasi ito nasagot. Sige, sige. Unless sabihin ni Camacho na next question na. 20 seconds pa, bro Camacho. Sige, sige, bro. Sige. Sorry, ha. Okay, ang sagot natin yan, depende mo kasi kung saan ilalagay, no, yung numero. Kung ilalagay mo, halimbawa, Yom Echad. Ayan. So, ibig sabihin, pag sinabing Yom Echad, nasa hulihan yung numero, tutuko yan sa isang literal na mayroong araw, may hapon at umaga. Next question. Pero, Okay, paano naman po yung, di ba, first day? Yom yun. So, that is literal day. Time. Ayan. 7 minutes. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second course ng ating negative sa affirmative. At ako tayo sa kanyang presentation, pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live kay Remy Derecho. Kung wala ng bisa ang Sabat, bakit ginanap pa ni Kristo sa ang Sabat? Bakit umakyat na siya sa langit? Bakit hinanap pa ni Pablo, at kung wala na, bakit sa bagong langit ay lupa merong literal Sabat? Shoutout din kay Sam Nazareth. Hindi po sa kap ang nasusulat ng Biblia. Anong klaseng tanong yan? Shoutout din kay Camino ni Hill ng Bahay Faith. Nonsense ang argumento ni Bro Eric. Shoutout din kay Jerry Ilombes Villamer. Common sense lang, pastor. Tama talaga ang Biblia, ililigaw ng kaaway ang mga hirang. Shoutout din kay J.Ann Nuevas. Shoutout mga kapitbahay, Pastor Eric at Kuya Ricky Saldea. Shoutout din kay Ricky Saldea. Pag spiritual ang pag-usapan, progressive revelation, hindi literal, kaya tama si Bro Dignos. Shoutout din kay Sam Nazareth. Ang tawag dyan, Christian atheist kung hindi naniniwala sa 7th day Sabbath. Shoutout din kay Jeff T. John Orieta. Tapos na ang debate. Reme Derecho, unang cross pa lang, laglag na si Eric. Tapos na ang debate. At Jerry Lumbis Villamer, paano kaya naging araw kung walang gabi at araw ang ikapito? At yun, dako tayo sa ating rebuttal naman ng negative. Brother Eric ng End Time Church, your time start now. Okay, maraming salamat, Bro Camacho, no, sa iyo pong pagsagot sa akin pong pagtatanong. Dito, marami po siyang mga pinapakita na Bible scholar, pero siyempre, ang kukunin niya, yung papabor sa kanya. Kasi siyempre, yung Stan, alangan naman na kukuha siya ng mga hindi papabor sa kanya. Implied yan, understood po yan, no? Pero dito, ayon po sa unang tanong natin at pangalawang tanong, meron naman po talaga siyang pag-amin. Ayon po sa amin pong paksa na ang Genesis 2:2 ay merong gabi at umaga. Siya naman po ay umamin na wala naman pong titik. So dito pa lang, kaya nga po nagustuhan ko si Bro Camacho dahil honest po siya eh. Bagamat meron pa po siyang mga pinapaliwanag na kung saan po niya kinukuha, para sa akin, it's a part of presentation niya. Pero when we talk about biblical evidence and references, the Bible is absolute and infallible na paniniwalaan natin na malinaw sa sikat ng araw na wala pong umaga at gabi o gabi at umaga. Kaya nga po doon sa yung tinatawag na separate, yung sanctify, malinaw po na ang sanctify po, amigo, na separate dahil hindi ako ang nagpapaliwanag, ang Biblia ang nagpapaliwanag na ang separate po doon dahil ang una at ika-6 na araw ay letra por letra mababasa merong gabi at araw. Kaya nga sanctify dahil itong ika-7 araw hindi talaga inamin ng Biblia na yan ay 7 literal days na merong gabi at umaga. Yan po ang akin pong contention. Ngayon, ang sabi niya, saan ba kinukuha ang pattern ng kalendaryo natin? Na ang kalendaryo natin ay merong 7 days. Sabi ko, siyempre doon. Sa atin kasi, magkaiba ang 7 days. Ito, Bro Camacho, no?
magkaiba ang 7 days sa Diyos at magkaiba ang 7 days sa atin dito sa kalendaryo. Kasi ang panahon ng tao, tayo po ay nabubuhay sa time reckoning. Kahit paulit-ulit ang buhay natin, gabi-umaga, gabi-umaga, hindi nakakulong tayo dito sa tinatawag na gabi at araw. Pero sa Diyos, malinaw na wala pong gabi at umaga. Kaya nga po, pinapakita ko po kanina dito sa tawag dito si Karaya, na meron pong one day. Ang sabi po ng aking amigo kanina na kapag ang numerical na una at day, literal po yan. Pero dito po sa Zechariah 14:7, no? One day, o nauna ang numerical, pangalawa yung tinatawag na yum. Pero ayon sa aking amigo na pagsagot niya, that is precisely as literal day. Pero ang Biblia ang nagsabi na yung one day na binabanggit po dyan ay not a day, nor not a night. Ibig sabihin, hindi gabi at araw ang tinutukoy dyan, no? Hindi gabi at araw ang tinutukoy dito sa yung tinatawag na one day. Ulitin ko po, baka baka hindi po ako malinaw, no? Ang sabi po ng akin pong kaibigan, kapag ang day, nauna po yung numerical, literal po yun. Diba? Literal po yun. Ayon po sa kanya. Tulad ng first day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day, that is a literal day. Kaya ang comprising o inilakip ng mga SDA ang seventh day, literal kasi yung ruling, nakalimutan ko lang yung scholar na may ruling na kapag ang day nakakapitan ng numero, that is a literal day. Pero dito sa Zechariah 14:7, one day, one numerical day, pero hindi siya literal day. No, sabi nga ng Bible dito, but it shall be one day which shall be known to the Lord, not day, nor night. Hindi siya gabi, hindi din siya araw. So malinaw po, ang binabanggit po dito, kaya yung sanctify, paulit-ulit po ako dito, no? Kasi ito po yung talagang ipinapakita kung bakit ito binasbasan, kung bakit ito separate, kung bakit ito set apart, dahil ito ay bukod sa 7 literal days. Ngayon, uulitin ko, no? Yung pattern na ito, gusto kong tapatan yung kanyang paliwanag dito sa pattern. Ang pattern ng Biblia, no, na kinukuha yung araw, kinukuha dito sa yung kalendaryo galing sa Genesis. Pero magkaiba ang 7th day sa Diyos at magkaiba ang 7th day sa tao. Ang pagkaibahan ng 7th day na ang Diyos ay nagpahinga sa ikapitong araw, wala ng evening and morning. Pero dito sa panahon natin, kalendaryo, panahon natin, ang 7th day sa atin, meron siyang evening and morning. Sana hindi ako ma-miss. Pero inamin mo rin na ang 7th day may evening and morning. Yes, sa panahon ng tao. Ang Genesis 2:2 ay kapahingahan ng Diyos yan. Hindi pahinga ng tao kung dos-dos ang amin pong pag-uusapan. Kaya agree ako na dito sa atin, merong evening and morning. Kasi kalendaryo ng tao, panahon ng tao, kung ang pag-usapan 7 days sa Diyos, walang evening and morning. Ginawa lang ang pattern natin dito sa Genesis para meron tayong time reckoning, para malaman natin ito na yung araw, ito na yung araw, ito na yung araw. So, sana malinaw ako sa marami. At itong aking nakita, hindi ko i-insist na para talunin ang aking amigo. No, wala po akong bokabularyo na ganun. Ako nakipagdebate para ipapakita ko yung progresibo na pahayag ng Diyos patungkol sa 7th day. Pinasok niya ang Sabat. Gusto ko magbigay ng comment dyan about sa Sabat. No?
ang Sabat, 7th day, dahil itong ikapitong araw, wala siyang umaga at gabi, para sa akin, open-ended ito. Maaring hanapan niya ako ng talata na open-ended, pero ang sagot ko po dyan ay dahil walang umaga at gabi. Applying, no? Itong 7th day Sabbath, applying sa tao, meron talaga siyang evening and morning. Kasi bakit? Nasa panahon na ng tao eh. Sana makuha po ako, masundan pa ako, hindi po ako kaguluhan sa akin pong kausap. Pagdating sa tao, yung 7th day na binigay na Sabbath, no? Literal sa atin kasi tayo ang gaganap nun eh. Tayo ang gaganap dun. Agree ako, literal. Isang application na tama, Sabado. Pero ang 7th day, dahil wala po siyang evening and morning, it is an open-ended. Pag sinabing open-ended, ang 7 araw, hindi po siya nakapix. Hindi po siya nakatali. Hindi po siya nakakulong in one singular day, Sabado. Pag sinabing open-ended, apply yan sa lahat ng araw. Maaring hanapan niya ako ng talata, saan bro mababasa na ang 7 araw ay apply sa lahat ng araw? Simple ang sagot. Dahil ang 7 araw, wala po siyang evening and morning. Time na ba? 1 minute. So gusto ko pong diinan kasi pinasok po ni Bro Camacho yung Sabat, no? At wala naman pong masama doon, no? Wala pong masama doon. Para sa akin, Bro Camacho, kapag ang 7th day sa Diyos at itong 7th day Sabbath, pagdating sa tao ang pinag-usapan, orasan ng tao, meron po siyang evening and morning. Pero ang 7th day na yan, no, dito sa tao, open-ended siya. Ibig sabihin, kung ang 7 araw mo ay tumama sa unang araw at you must keep it holy, gagawin mo para sa Diyos, that is covered at 7th day. Kung ang kapahingahan mo ay Martes at gagamitin mo a holy convocation, gagawin mong banal, puri ka sa Diyos, that is your 7th day. Kaya nga, ang 7th day applied yan sa tao, sa orasan ng tao, lahat ng araw. So, ang very information, mga kapatid, na mali. Sige. Okay, sudako tayo mga kapatid. Bro Camacho, 1 minute lang, okay lang. Sige lang. Saglit lang. Okay mga kapatid, so break muna tayo. Shoutout kay Aladen Gregorio, watching daw siya, kay Jesler Joel Alimis. Shoutout sa kanya kay Reme Derecho, Jerry Lumbis Villamer, Pastor Eric Villanueva. Shoutout sa dalawang mandirigma. Shoutout din kay Jerry Julio Valiente, Reme Derecho, syempre. Dito din kay Menard Fabrero, Sam Nazareth, Gerald Cugnahan. Shoutout sa iyo bro. Camino ni Hilas at dito din kay J. Anueva. Okay mga kapatid, naka-live pala tayo ngayon sa Russia TV mga kapatid, dyan sa YouTube channel at ang aking Facebook profile mga kapatid. Kung hindi pa kayo nakapollow sa aking profile, you can follow me mga kapatid, at pwede din kayong mag-subscribe sa ating YouTube channel Russia TV mga kapatid. Again, sa mga bagong pasok dyan sa ating live, ang topic na pinag-uusapan ngayon ay patungkol dito sa patutunayan ng ating affirmative na Genesis 2 verse 2 ay literal 7th day, may gabi at umaga. At negative naman dito mga kapatid si Brother Eric na tatanungin ngayon mga kapatid. God is stop. Since you stop, rest. To add another evening and morning to mga damdamin na equal, it is a approach. Okay mga kapatid, hinihintay natin si Brother Eric. Bro Eric? Okay, wala pa siya mga kapatid. Ayan. So mga kapatid, shoutout muna kay Sam Nazareth. Confusion ang ginagawa ng mga kapatid. Turo ng demonyo yan. Litong-lito kami sa presentation.
Shout out din kay Reng Yang May. Sige, bye. Shout out din kay Remy Derecho for your information. Hindi ko bata yan. I'm proud Catholic Biblia at referensya. Ayan, nakabalik na mga kapatid. At ako tayo sa ating second cross. 7 minutes. Time start na. Okay. Ang una ko pong tanong, yung ikapitong araw, ano ho, kailan po yan nagsimula at kailan po yan nagtapos? Wala man po sinabi sa Biblia, bro, na kailan siya nagsimula at kailan nagtapos. At sinasabi lang po ng Biblia, after that He created all things, He rested. Okay. Hindi ba nagsimula yan after ng 6 days of creation? Yes or no? Yes. Pero yung seventh day niyan, hindi po siya covered as evening and morning para ika-count mo siya as a literal day. Okay. Okay. Nung natapos yung 6 days, anong araw ang sumunod doon sa 6 days? Doon sa ika-6 na araw, anong mga araw ang sumunod doon? Ang binigay ng information sa Bible, 7th day. Pero mapapansin po natin, in accordance sa scripture, hindi po siya literal day. Yun po ang very basic information that God given us, na ang 7th day, nakasunod ng 6 days, may pagkaiba na siya sa 6 days. Okay. Yung una hanggang ika-6 na araw sa tao ay binubuo ng hapon at umaga. Ano? Yun bang ikapitong araw naman sa Biblia? Binubuo rin ba yun? Maliban doon sa Genesis 2. Binubuo rin ba yun ng hapon at umaga, yung ikapitong araw? Yes or no? Hindi. Kung ang pag-usapan natin dos-dos. No? Kung ang pag-usapan natin ay dos-dos, kasi yun po ang sentro nating topic, pero kung ang ikapitong araw ay ipasok mo sa kalendaryo ng tao, malinaw po, meron po siyang evening and morning. Ulitin ko po ang tanong, ano po, sabi ko po, yung 6 days ay literal na merong evening and morning sa tao. Ano ho? Maliban sa Genesis 2:2, yung bang ikapitong araw, binubuo rin ba ng hapon at umaga? Yes or no? Sinagot ko na po, pangalawang ay hindi po. Can I object? Okay, objection mo na. Unahin natin. Anong objection Kasi natin? yes or no yung aking tanong, categorical yun eh. Hindi po. Wait lang bro Eric. Wait lang. Unahin natin. Ang tanong ko, maliban doon sa Genesis 2:2, Okay. yung bang ikapitong araw, binubuo ba siya ng evening and morning? Yes or no? Okay, merong yes or no dito. Counter objection bro Eric, or ready ka nang mamili? Sumugot po ako ng hindi pero hindi lang no. Okay. So Sabi ko po hindi. okay. So No? okay bro Eric. So ganito, ang sagot mo ay no. 20 seconds. Proceed bro Eric. Hindi po siya binubuo na may umaga at gabi kasi specific naman po ang binigay ng Bible at hindi ko po pwedeng babaguhin na lalagyan ko po ng gabi at umaga na wala namang precise verbatim word for word. Next question. Okay, ulitin ko ha. Sabi ko maliban sa Genesis 2:2. Maliban sa Genesis 2:2. Yung bang ikapitong araw, maliban sa Genesis 2:2, binubuo ba siya ng hapon at umaga kung ang pag-uusapan ay Biblia? Yes or no? Sabi ko kanina yes. Kung, ito pakinggan niyo po. Pangalawang sagot, yes kapag ang ikapitong araw na binubuo ng umaga at gabi, yes in the sense kung dito na sa panahon ng tao. Pero kung sa panahon ng Diyos ang pinag-uusapan natin, hindi po siya binubuo ng umaga at gabi. Okay. So, yung 6 literal days ay binubuo ng hapon at umaga. Yung ikapito, binubuo rin ng hapon at umaga, ayon po sa inyong sagot pagdating sa tao. Ngayon, saan talata yung ikapito na yon na araw na binubuo ng hapon at umaga para may dugtong natin doon sa ika-6 na araw? Saang talata o specific na talata ng Biblia po yun?
Ngayon wala po akong maalala, pero base sa iyong mga pagtatanong, dito na sa kalendaryo no? Dito na sa kalendaryo ng tao, ang ikapitong araw ay binubuo ng umaga at gabi at umaga. Pero sa Bible, wala po sa arawan ng tao. Diyos, brother. Okay. So, next question. Okay? Yung bang terminong ika-pito, nag-start na po ba yan? Yung sa Genesis 2:2, nag-start na po ba yan? Yes or no? Sa Diyos, yes. No, kasi yan po ay kapahingahan ng Diyos. Of course, nag-start kasi nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw. Oo. Yes po. Hanggang ngayon po ba ay umiiral pa yung Genesis 2:2? Opo, sa Diyos hindi po sakop ang Diyos sa yung tinatawag na tulad ng tao, no, na paulit-ulit katulad sa sinasabi ko po sa iyo kanina na hindi na po siya bumabalik in the first day. No? Next question. Okay. Yung po bang weekly cycles, sinusundan ba ito ng Diyos? Yes or no? Sa tao, yes. Sa tao, yes. Sinusundan ng Diyos kasi nagbigay nga siya ng utos doon sa Israel, no? Na gaganapin nila yon, no? Ibig sabihin ng gagawin niyo ito. Kasi para yun doon sa tao, yung 7th day na binabanggit ko na meron pong evening and morning. Okay. Ngayon, meron ka bang mga Hebrew Bible scholar na nagsasabing yung Genesis 2:2 ay hindi literal days? Meron po ba? Wala. Wala. Ako ay nanangan sa Biblia dahil naniniwala po ako na ang Biblia ay absolute. At ang komentary ay po pwede po sila, yung mga Bible scholar magko-comment, but I am not accepting na yan po ay absolute o infallible ang mga komentary. Pwede akong matuto, pero ang pinaka... Okay. Next question. Okay? Doon sa Genesis 2:2, wala kayong scholar na maipakita sa akin na nagsasabing yan ay hindi literal days. Ang tanong ko po, kayo po ba ay nag-aral ng Hebrew grammar? Yes or no? Hindi. Ang pag-aaral ko po ay self-study. Time. 7 minutes time. Ay, sayang. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second stage ng ating debate. So bago natin puntahan ang ating final conclusion, ang shoutout muna kay Jerry Lumbis. Wala palang katibayan, pastor, negative kwentong barbero. Shoutout din kay Aladin Gregorio. Ang 7 days, ang ibig sabihin dyan sa Bible ay 7,000 years. Shoutout din kay Reme Derecho. Nagwendangan na ang sagot ni Bro Eric. Jerry Lumbis, malabong aral ng negative. Ricky Saldeda, kalendar ng tao, hindi natin pwede ipantay sa Diyos. Sa Hebrew kalendar, kaiba rin. Kaya hindi talaga literal. Shoutout din kay Eric Villanueva, Pastor Eric, si JCLS, shoutout sa dalawang magdirigma, debatista, sabi niya. Shoutout din dito kay Edwin Garbida, 7th day po ay isang araw pareho lamang ng first day, second day, isang araw po ay pinatutungkulan. Ginugulo mo lang po ang iyong sarili po. Shoutout din kay Sam Nazareth. Confusion ang ginagawa ng kapatid. Turo ng demonyo yan. Dito kami sa presentation. Shoutout din kay Aladin Gregorio ng Baptist. At dako tayo sa final conclusion mga kapatid. Mauna dito si Brother Eric. Bilang negatibo na ang Genesis 2:2 ay literal 7th day. May gabi at umaga. Your time start now. Marami pong salamat at wala na po tayong panahon na mag-rebut pa, no? Kumbaga parang summary na lang kung ano po yung nangyayari sa amin pong presentation at rebuttal. Pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil napapatunayan po natin at may pag-amin naman po ang atin pong kaibayo 2 times na wala pong titik for titik na umaga at gabi. At yun po ayon po sa amin pong pinagkasunduan na ang Genesis 2:2
ay may umaga, may gabi at umaga yung 7 literal days. So, gusto ko lang ulitin, no, yung salitang sanctified, no? Yung salitang sanctified po ay malinaw po, yun ay separated. Separate. Bakit ginamit ang salitang separate? Dahil ang given information po ng first to 6 days, there was evening and morning. Ang 7 days, wala na pong evening and morning. Kaya apply po ang salitang sanctify. Yung separate rather, no? Hindi lang naman po pinapabanal ng Diyos, hindi lang po doon ang issue eh. Talagang pinapabanal ng Diyos at pinagpapala niya yung ikapitong araw. Pero ang pointers, ayon sa Bible, hindi naman po ako scholar, pero hindi po ito napansin ng mga Bible scholar, yung salitang sanctified. Marami na po ako mga SDA na nakausap, hindi po nila na ipapakita yung tinatawag na sanctify. Nandun lang po sila sa punto na pinagpala, binasbasan, ginawang banal, hanggang doon po. Pero yung tinatawag na separate, saan po hahanguin ang salitang separate? Dahil bukod po siya sa 6. No? Tinatanong po, kanina po malinaw, ang sabi po niya set of 7. Pero ito ay bukod. Bukod po mga kapatid. No? Kaya kanina, inaasahan ko, tatanungin niya ako doon the dalawang 7 eh. Ito po yung dalawang 7 na malinaw po sa ang 7th day sa Diyos, wala pong evening and morning. No, yung mga nagko-comment diyan, basahin niyo po yung Biblia niyo, no? Ang Genesis 2:2, wala pong evening and morning sa 7th day sa Diyos. Pero yung 7th day sa tao, yung Sabat binigay na sa tao. Di nasa panahon na ng tao. Ay ano ngayon ang 7th day sa atin? Evening and morning. Yan po yung pinakapatas po na pamamahayag if we rightly dividing the word of truth. No? So, ano pa ba ang masabi natin? Gusto kong, kasi nabitin itong talata, babasahin ko na lang po, ano? Meron naman po akong time kahit hindi na po sa panahon ng presentation. Kasi, hindi po niya ako dito tinatanong, no? Hindi, sa Revelation chapter 22 verse 5, hindi na magkakaroon pa ng gabi, no? At sila'y hindi nangangailangan ng liwanag ng ilawan, ni ng liwanag man ng araw. Bakit? Ano ang dahilan? Kasi ang Panginoon ang walang hanggang liwanag. So dito, ang pinapakita po sa Genesis 2:2, kaya nga ang stand po natin ay symbolical, malawak po ang pagpapaliwanag, ang breaking po ng Bible, at isa itong ebidensya na ipinapakita sa Revelation 22, in which in Genesis chapter 2 verse 2, wala ding umaga, wala ding gabi at umaga. Dito sa Revelation 22 verse 5, time na bro. Okay. Dito sa Revelation 22 verse 5, wala ding araw, wala ding gabi at wala ding umaga. So ibig sabihin, ang implication ng 7th day sa Diyos, it is pointing to eternity. It is pointing to eternity in which God did not rest o bumalik sa unang araw. Wala na po Hindi na po siya bumalik sa unang araw. Ibig sabihin, ang 7th day sa Diyos, pointing to eternity. Pero ang 7th day sa tao, babalik naman ang unang araw, babalik naman ang ipangalawang araw, babalik naman pangatlong araw, hanggang sa ikapito, babalik naman. Pero ang 7th day sa Diyos, hindi na siya bumalik sa unang araw, kundi it is pointing to eternity. That's why dito sa Revelation chapter 2, verse 5, dito pa, Revelation 21, verse 23, and the city had no need of sun, neither hindi na po kailangan doon sa bayan ng Diyos, hindi na. Okay, so dako tayo mga kapatid sa final conclusion din ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na sa Genesis 2 verse 2 ay literal 7 day, may gabi at umaga.
Fernando Camacho ng SDA, your time start. Okay, at hanggang ngayon ay nag-aabang tayo ng kumbaga ng bomb, pero wala tayong nakita, and as usual wala pa rin hong naitayo ang negative side. Nananatili pa rin tong hypothesis yung kanya pong presentation. Yan. At kanina nabanggit niya, hindi daw tayo gumamit ng mga Bible scholar na hindi naniniwala. Actually, sa presentation ko pa lang una, nabanggit ko na no? Sila Thomas Chalmers ng 1800s, hindi sila naniniwala At hindi totoo na hindi ito napansin ng mga Bible scholar. Napansin ito. Kaya nga sinasagot ito ng mga Bible scholar na hindi totoo na yung 7 days ay hindi literal days. Sinasagot po nila kasi nga napansin po nila. Yan. Ngayon, gusto kong tignan din, pansinin po ninyo yung Revelation 22 verse 5, Zacharias 14 verse 7, Isaiah 60 verse 19. Hindi ko siya isinama sa presentation kasi hindi ito tugma para gamitin doon sa Genesis 2. Fallacy of proof text po ang mangyayari po nito. Cherry picking po yan. Kumbaga, hindi siya kaugnay ng Genesis 2, dinampot lang ito para iugnay. Ayan. Ito ay isang uri ng exegesis, pang sariling pamamaraan na wala sa banal na kasulatan. Yan. Kaya dito sabi nga dito ng mga scholar, bakit ko ginagamit yung mga scholar? Yung mga Hebrew scholar kasi sila po nag-aral ng biblical languages. Nag-aral sila ng Hebrew grammar, Greek grammar, pati ng ruling, kaya ginagamit natin sila kasi tayo hindi tayo nakapag-aral ng mga biblical rules ng Hebrew grammar. Sila nakapag-aral. Kaya kino-quote natin sila para makita natin yung katotohanan ng inaaral natin. Katulad nito. Sabi rito ni Norman Galley, any replacement of literal creation, Sabbath by a day-age Sabbath make no sense. Walang saysay yun. Walang saysay. Kasi wala yung sa ruling ng Hebrew. Sabi rito ito si Robert McBee. Isa rin itong scholar na nag-aral ng gramatika ng Hebrew. Kung merong higit na magpapaliwanag, sila po yun, hindi tayo. Ang binabasa kasi natin Tagalog Sila na nag-aral ng Hebrew language. Pwede natin sila magamit para matunto natin yung katotohanan na hinahanap natin. This is to say the omission of the evening and morning conclusion is related to the omission of the other 4 parts of 5-fold framework. Kunti na lang oras ko, dediretso ko na sa pinakaano niya. The overall framework is not used for the obvious reason that God has no longer creating after the 6 days. Because the 7th day is normal. The 7th day is normal, 24 hours a day. It is numbered like the previous 6 days. Kaya nga nakapattern siya Kaya hanggang ngayon, walang mababasa ang negative side na merong binabanggit na 7th day na binubuo sa tao, na binubuo ng evening and morning na hiwalay doon sa Genesis 1 at Genesis 2. Wala. Sa pantaha na lang ng negative side na ito ay hindi literal days. Yan. Ano pa sabi? Ito, yan, an evangelical conversion published by Hendrickson Publishing, reading Genesis chapter 1 verse 2. Dito na ako. From a literary point of view, to add another evening and morning formula at the end of day 7 would require an 8 days to follow. Yun, ito sinasabi ko. Kaya hindi na nilagyan ng evening and morning kasi ang ruling sa Hebrew, kung ito nilagyan pa, may panibago pang araw na susunod. Yan. At dahil natapos na ng 6 days, napunta na yung Sabbath, yung 7th day doon sa Genesis 2, hindi na kailangan pa ng evening and morning. Kaya kahit hindi mo literal yan nababasa ng word for word, hindi nangangahulugang hindi yan binubuo ng literal days. Maging exegetical tayo.
mag-aaral. Huwag exegesis kasi delikado po 'yan. Ano ho? Mauwi lang po kayo sa kamalian po niyan, ano? So malinaw na naitindig natin ang buong katotohanan na nakapatong sa banal na kasulatan. At yan pang totoo, ang ikapitong araw ay literal Time. na araw. Maraming salamat. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang debate natin between Seventh-day Adventist and End Time Church mga kapatid. At bago natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat sa ating mga audience at makakapanood pa nito sa ating mga review, no? Unahin natin si Brother Camacho. Bro, pasalamat ka muna, bro. Sa unang-una ay pinasasalamatan natin ang atin pong Panginoong Diyos sapagkat napangyari ito na may kaayusan at masarap talagang kausap ang Pastor Eric Dignos. Kaya pinasasalamatan din natin, ano? Yan. At syempre, ang ating moderator, kapatid na Russia at sa kanya pong panatuntunan na Russia TV. Okay? At sa lahat po ng nagko-comment, ano, pro and anti doon sa Seventh Day literal ay pinasalamatan po namin kayo. Bahagi po kayo ng naging pag-aaral natin po ngayong gabi. At umaasa po ako mga kapatid na patuloy po ang pagtahak natin sa katotohanan. Ano ho? Yan. Mga kapatid, iniiwan ko kayo sa mapagpalang kamay ng ating pong Panginoong Diyos. Hasta la vista. Viva Adventista del Séptimo Día. Viva el Señor. Chokbok, hamnida, mispa sa inyong lahat, mga kapatid. Okay, dako din tayo sa ating kay Bro Eric. Bro, pasalamat ka, bro. Okay, of course, siyempre ang una natin pasalamatan kundi ang nagbibigay sa atin ng buhay kasi kung walang Panginoon, wala ho tayo dito ngayong gabi. So sa kanya ang kapurihan. Kung ano man ang naipresent namin ni Bro Camacho ngayon, iiwan na po natin sa Diyos at sa mga listeners. Sabi ko nga kanina ay hindi pa ako nakikipagdebate kay Camacho para talunin siya. At para manalo din ako, wala po ako ganun sa vocabulary. Sa akin lang, gusto kong i-express yung faith ko, paniniwala ko, pinag-aralan ko, na pinagpapaguran ko na may handog ko sa Diyos. Of course, maraming salamat Bro Camacho at sana may kasunod no. Sige, chat-chat tayo. At Bro Russia, maraming salamat sa iyo pong pag-cater sa amin. Of course, diyan sa live. No, bahala na kung ano po ang comment ninyo, kung sino po ang may ano po yung malinaw po na presentation. Ang sa akin lang, ang advice ko lang, anuman ang inyo pong natutunan, narinig ngayon, subject din na pag-aralan. Hindi lang po na sinabi niya ng ganito, hindi, titingnan ko nga. Maganda po yun na tayo mismo ang makakita sa mga narinig natin na ebidensya both sa amin dalawa ni Bro Camacho. So God bless, marami pong salamat at magandang gabi. Okay, Russia TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sponsor, lahat ng naniniwala sa atin at kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang ito. Nandito si Camacho Fernando ng SDA at nandito din si Brother Eric ng End Time Church mga kapatid at pwede nyo kung gamitin as mediator sa inyong pag-usap sa sumasang-ayon na kayo sa lahat ng patakaran dito sa Russia TV mga kapatid. At please subscribe again YouTube channel Russia TV kung hindi pa kayo nakasubscribe at sa aking Facebook din Russia Vista mga kapatid, you can follow me at para lagi kayong nakasubaybay sa mga debate dito. So maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Thank you. God bless.